Mahigit 2 oras mula ngayon, inaasang lalapag na sa bansa ang chartered plane na sinasakyan ni dismissed Mayor Alice Guo mula sa Indonesia. Mula sa Pasay City, may live report si EJ Gomez. EJ? Sandra, nakaantabay tayo dito sa isang pribadong hangar sa General Aviation Area ng NAIA kung saan lalapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Mayor Alice Guo. Mahigpit ang seguridad dito sa private hangar. Nandito na ang PNP, maging ang coaster kung saan isasakay si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Mula sa Jakarta, Indonesia, didiretsos dito ang private plane na sinasakyan ni Guo. Kasamang ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sina DILG Secretary Benhar Abalos, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ilang opisyal ng NBI at Bureau of Immigration. Ganap na 8:18 p.m. oras sa Pilipinas, umalis yung private plane sa Indonesia. Inaasahan na lalapag dito sa Pasay City ng 1:37 a.m. ng madaling araw, September 6, ang eroplanong sinasakyan ni Guo. Sa loob ng private hangar, sasailalim sa proper documentation si Guo. Isi-serve din ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Magkakaroon din ng medical check-up at press conference bago siya ibabiyahe patungong Camp Crame. Sandra, sa mga puntong ito, inaantay na lang natin yung pagpapapasok ng mga pulis sa mga media dahil sa loob ng hangar, pagkatapos iproseso si Alice Guo ay magkakaroon ng press con para sa inaabangang pahayag niya sa media ngayong siya ay magbabalik Pilipinas na. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Sandra? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. May death threat daw na natanggap si dismissed Mayor Alice Guo. Sinabi niya yan kay DILG Secretary Benhar Abalos na kabilang sa mga sumundo kay Guo sa Indonesia. May report si John Consulta. Check patulong, may decret na kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan natin ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. Tila nagpapasaklolo si dating Mayor Alice Guo nang i-turnover ng Indonesian Police kay DILG Secretary Benhar Abalos. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy ni Guo na banta sa kanyang buhay. Pero ayon sa Bureau of Immigration, based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat. ayon sa Immigration, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia, nagpaabot si Guo ng surrender feelers sa DOJ tracker team. Matapos i-turnover sa Pilipinas si Guo, proseso na ang mga papeles niya. Ipinakita rin niya ang kanyang Philippine passport. Dito na nga mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo at nagsisimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, PNP at pakita natin ngayon niliban na siya ng dokumento at sisikapin na ngayong araw na to ay mailipad na pabalik ng Maynila. Ito si how are you ma'am? How are you? Sa isang punto, nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. You remember me? Okay. Ma'am, dito ma'am. You're going home. How do you feel? I'm good. I'm good. Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. I'm good. Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po muling Yes. Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Sorry pa. Ma'am, may death threat ka daw. Yung media, stop. Yung media, downstairs. Pasado alas 8 ng gabi nang umalis ang private jet na inarkila ng gobyerno para kay Guo. Patong-patong na kaso ang naghihintay kay Guo sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Sasalubungin agad siya ng inisyong warrant of arrest ng korte sa Tarlac para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil yan sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang Baufulan na nagpaupa ng lupa sa Pogo sa Bamban.
Bukod pa yan sa mga reklamong qualified human trafficking, money laundering at tax evasion na nakasampa sa Department of Justice. Pinapakansela rin ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Guo. May kinakarap ding reklamong material misrepresentation si Guo sa COMELEC. Mula sa Jakarta, Indonesia, John Consulta, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang senador ang pakikipag-selfie ng ilang kawani ng NBI kay Alice Guo habang itina-turn over ng Indonesian authorities. Unprofessional daw ito, sabi ni Senador Joel Villanueva. Tanong pa ng senador, gusto raw ba talaga nilang makipag-selfie sa isang pugante? Paalala naman ni Senador Riza Ontiveros, pugante si Guo at hindi celebrity. Sa inilabas na litrato ng NBI, may groupie si Guo kasama ang 4 na taga-NBI. Wala pang pahayag tungkol dito ang NBI. Ngayong nahuli na si Alice Guo, gusto na rin daw sumuko ng kapatid niyang si Wesley. Sinabi yan ng abogado ni Alice na si Attorney Stephen David, pero hindi siya nagbigay ng iba pang detalye. Hindi naman daw alam ni David kung nasaan si Wesley na ayon sa Bureau of Immigration ay hinahanap din ng Indonesian authorities. Ang kaanak naman nilang si Sheila Guo na kasama nilang lumabas ng bansa. Pinagdudahan ng Senado nang manindigang naglayag siya sa dagat patungong Sabah, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Kinumpirma naman ni Sheila na nakipagkita sila sa sinasabing ina at ama ni Alice na sina Wen Yilin at Gu Janzong sa Singapore pagkatapos lisanin ang Pilipinas. Ayon naman sa DOJ, sakaling alisin ang contempt order kay Sheila, hindi siya agad pakakawalan mula sa detainment sa Senado. Ililipat lang siya sa kustodiya ng Bureau of Immigration dahil sa kanyang deportation case. Pinawalang bisa po ng Court of Appeals ang TPO o Temporary Protection Order na inilabas ng Davao Regional Trial Court. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ibig sabihin nito ay walang kinalaman ng TPO sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakasaad sa TPO na dapat alisin na ng mga pulis ang barikada sa paligid ng KOJC compound. Pinahinto rin ito ang anumang aktibidad na banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng KOJC. Umalma naman ang legal counsel ng KOJC sa desisyon. Hindi raw sila hiningan ng komento tungkol dito. Maghain sila ng motion for reconsideration sa CA. Isa sa 3 sospek sa pamamaril sa emergency room ng isang ospital sa Dasmariñas, Cavite, sumuko. Para malinis lang po yung pagkatao ko. Kopya po kami ng CCTV na pinagtatrabahuan ko, nandun po ako. Sa Bataan po yan, Orani po. August 28 ng barilin habang nasa ER ang babaeng dati raw nagtitimbre ng mga iligal na aktibidad sa mga pulis. Matinding galit ang tinitingnang motibo sa pagpatay. 2 sa 3 sospek na ang hawak ng otoridad. SUV sumalpok sa concrete barrier ng EDSA busway. Bintana ng sasakyan kailangan basagin para mailabas ang dayuhang driver na hindi raw gumagalaw. Sinuri siya sa ospital. Sa ulat na nakuha ng MMDA, nalito ang driver kaya pumasok sa busway. Maharap siya sa reklamo. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang babae matapos suwagin ng kalabaw sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, nangunguha ng kangkong ang 55 anyos na babae nang atakihin ng kalabaw. Napunta ang shorts ng biktima na naglalaman ng cellphone at pera sa sungay ng kalabaw. At nang kukunin ito ng residente, siya naman ang sinuwag ng kalabaw kaya sugatan din. Napilitan ang mga pulis na barilin ang kalabaw para mapakalma. Kinatay ito kalaunan para may maidagdag sa panggasto sa pagpapalibing at pagpapagamot ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung kakasuhan ang may-ari ng kalabaw. Nagsabi ka sa akin, papakasalan mo ko. Hindi mo alam anniversary natin. Yan ang shocking revelation ni Sangretera Bianca Umali sa It's Showtime. Revelation, nag-propose na pala, Bianca! Hirit yan ni Bianca sa contestant ng Kalokalike Phase 4 segment na hawig sa real-life boyfriend niyang si Ruru Madrid. Nangako ka daw ng kasal. Oo nga eh.
Lahat naman tayo. Simula naman ng unang beses kong nakasama at nakilala si Bianca, pinangakuan ko na siya agad niyan. Hanggang pangako lang muna tayo. Oo, kailan mo ko pakakasalan? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Pulang araw star David Licauco nag-Sundance para raw tumigil ang ulan. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumuho ang lupa sa Halsema Highway sa Atok, Benguet dahil sa walang patid na pag-ulan. Pansamantala ng isinara ang kalsada bilang pag-iingat. Agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH. Namangha ang ilang taga-Luzon sa nakita nilang asteroid. Oh my gosh! Oh my gosh! Wow! Nagliwanag ang langit sa pagbagsak ng asteroid 2024 RW1 bago mag-alauna ng madaling araw kanina. Ayon sa Pag-asa, aabot sa 1 metro ang laki ng asteroid. Bagamat nakita ang pagbulusok nito, mababa raw ang tsansang tuluyang bumagsak ito sa lupa. Ito ay ika-9 na beses sa kasaysayan ng mundo na nadiskubre ang isang asteroid bago ito tuluyang pumasok sa atmosphere ng ating mundo. Paliwanag ng NASA, ang mga asteroid ay malabatong celestial objects na umiikot sa araw at remnants daw mula sa formation ng ating solar system. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.